isipin ni Kaufman, paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at mind you, Alvin, mismong isang lawyer dyan, Mm. si Attorney Silvestre Bello III. Mm. Siya mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulong Duterte. Inamin niya yon. At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis or tinulak sa helicopter. Magandang araw mga ka-Trendline. Welcome back sa Pinoy Trendline TV, ang inyong source ng latest trending balita, politika at mainit na issue sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng viral news. Nag-react si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa naging presentasyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinamunuan ni Attorney Nicholas Kaufman sa unang araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court nitong Martes, Pebrero 24. Ayon kay Castro, sinusubaybayan ng Malacanang ang mga nagaganap sa ICC at iginiit na mahalagang marinig ang lahat ng panig sa usapin. Binigyang diin din niya na patuloy ang paninindigan ng pamahalaan sa rule of law at hustisya. Habang iginagalang ang mga proseso ng International Court, panoorin ang buong detalye ng kanyang pahayag sa video na ito. Nakakalungkot kasi parang lumalabas na ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment ay yung abogado na si Atty. Kaufman at hindi ang kanyang kliyente si dating Pangulong Duterte. Ang dami niya yatang nakalimutan timeline. Bakit niya ipapahid? Sabi ko nga, parang ang dapat ng pangalan nito sa Atty. Kaufman, Atty. Pahid Kaufman eh. Kasi, bakit ipapahid kay Pangulong Marcos Jr. ang mga salang ito? Sabi nga natin, as early as 2017, nakafile na yung mga kaso na yan sa ICC. And at that time, Alvin, private citizen pa si Pangulong Marcos Jr. Kung meron mang kasalanan at nandiyan sa ICC, ito si dating Pangulong Duterte, kasalanan niya yon. Dahil siya ang itinuturo na mastermind, architect, na madugo, no, na karumal-dumal, na extrajudicial killings. So, sino ba ang pumupunta sa pamumulitika? Hindi naman lumalabas yung prosecution dahil wala man lang nabanggit dito patungkol sa mga administrasyon. Kung hindi, ito mismo, si Atty. Kaufman, na laging isinisingit ang administrasyon ngayon para lang mapagbigyan siguro ang mga pagdadrama ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. So, makikita mo, wala siyang denial ng patayan. Pilit lang ikinakabit sa di umanong pamumulitika, samantalang 2017 pa ito naganap, or rather, 2017 pa ito isinampa dyan sa ICC. So ang layo walang connection dun sa patayan, in-enumerate yung mga di umanong mga incidents at mga witnesses patungkol sa patayan, tapos ikakabit niya sa di umaning pagdadala ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Yun talagang consequence noon. Bakit? May kaso sa ICC. Oo. I think, Yusek, may bubog talaga sila dahil pinayagan ng Administrasyong Marcos ang pagpapadala sa kanya o sa kay Pangulong Duterte sa The Hague. Yun ang bubog nila sa Marcos administration, Yusek. Oo, pero ibig sabihin, hindi naman siya connected dun sa mga dati pang kaso ng patayan. Tama So, naman. hindi ba dapat ang isipin ni Kaufman, paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at, mind you, Alvin, mismong isang lawyer dyan, si Attorney Silvestre Bello III. Siya mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulong Duterte. Inamin niya yon. At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis or tinulak sa helicopter. Inamin niya yon. So mismong lawyer niya dyan, umamin na pumapatay si dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, Yusek, parang lumilitaw ngayon na ang lahat ng mga previous statement ng dating Pangulo ginamit ngayon laban sa kanya. Although sabihin ng depensa, hindi, nag-cherry pick lang kayo Pinili nyo. Pero a soundbite is a soundbite. Wala naman sinabing pagkatapos ng sound, hindi, joke. Wala naman sinabing ganun So, ginamit sa kanya ngayon, Yusek. Kahit sabihin mo cherry picking yon, pero hindi lang, ilan cherry yun? Hindi naman isa, dalawa, Ang tatlo. dami. At nako-corroborate ito
Yung mga binanggit niyang admission dyan, nagko-corroborate doon sa mga witnesses at sa mga pagkakataon. At nag-corroborate din, sabi ko, kahit isang beses lang yung pagpatay niya doon sa taong inihagis niya sa helicopter, mismo si Atty. Silvestre Bello III, siyang nag-corroborate. And additional ko lang to additional ko lang to. Banggitin ko na ulit, si Mayor Magalong. Mismo si Mayor Magalong, kapamilya ang nag-interview sa kanya. Si Carmina Constantino, inamin niya na masama ang epekto, ang nangyari sa EJK dahil may mga pinatay na sinadya. May pinatay at nasa listahan na mga political rivalry lang daw. So, marami siyang pinapagalitang general at may report pa nga daw siya patungkol dito. Sabi ko nga, yung report niya, kung totoong meron, makakatulong sa pag-iimbestiga. Inakusahan din, Attorney, ayusek ni Kaufman, si Pangulong Marcos na kumilos para masira si dating Pangulong Duterte, gayon din ang legacy ng Duterte administration. Anong reaction niya? Paano masisira? Sabi nga natin, 2017 pa lang, doon na pinag-uusapan na yan. Marami ng mga journalist, marami na sa media, hindi lang dito. Globally, pinag-uusapan yung pag-amen mismo ni dating Pangulong Duterte na siya'y pumatay. Doon nga sa BBC, nasa report doon. 3 ang kanyang pinatay. At that time, nandoon pa si Senator. At that time, PNP chief pa. Bato de la Rosa. So, papaanong sisirain ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang legasiya? Anong legasiya niya? Pinag-usapan ba natin legasiya niya? Pagpapapatay. Kung pagpapapatay yan, hindi lang si Pangulong Marcos dapat ang sumira dyan. Hustisya. Hustisya dapat managot. Managot siya sa hustisya. Hindi ba? So, hindi pwede sabihin si Pangulong Marcos na sumisira ng legasiya niya. Ang legasiya niya ba pagpapatay? So, politika. Sabi ko, walang alam si Kaufman kundi mamulitika Sa liham sa pretrial chamber USEC, inakusahan ni dating Pangulong Duterte ang Office of the President na nasa likod ng sinasabing kidnapping at iginiit na isa siyang Pilipinong puwersahang isinakay ng eroplano para dalhin sa ICC Detention Center sa the Netherlands. Ano reaksyon niya? Sabi nga natin, mahirap nga ito si Atty. Kaufman sa mga naratibo ng mga DDS nakikinig Unang-una, pinakita na natin dati pa, yung kidnapping na yan, walang katotohanan. Dahil unang-una, meron tayong batas, RA 9851, nakipag-coordinate sa Interpol. Meron tayong residual obligations para gampanan din ang ating obligasyon pagdating sa ating mga treaty sa kasi international laws. Ngayon, mismo ang dating Pangulong Duterte, a day before siya maaresto, ang sabi niya, he is willing to be arrested pag nandiyan yung ICC warrant of arrest. Oo nga, sinabi nga niya yun. Parang diniklara nga niya, parang may sinabi pa siya dati na bring it on. May ganun pa siya May sinabi pa siya, Alvin, na bigyan niyo ako ng pamasahe, siya pupunta mismo sa ICC at magpapaimbestiga. Hindi nga pa pera binigay sa kanya transportation na yun yung wish niya yun yung hiling niya. So ready siya for that. So how can he say there's kidnapping? So it's really padrama para maawa ang tao, appealing to the emotions of the Filipinos, and that's it. Wala siyang depensa. Depensahan niya yung mga patayan, hindi yung pamumulitika.